Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, naririto tayo sa araw-araw na pagpapala. Tunay nga na ang Diyos natin ay mabuti at tapat na siyang nag-iingat sa atin araw-araw. Sa atin pong pagtunghay, araw-araw ay nakakatanggap tayo ng mga revelations or ng mga katuruan mula sa Panginoon na siyang nagiging kalakasan natin. At na siyang nagiging pagpapala sa atin araw-araw. Ang ating pong ituturo ngayon ay patungkol po sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sabi po sa Exodus chapter 3, ito pong Exodus chapter 3, dito po ay kinakausap ng Diyos si Moses kung saan ay inuutusan niya na ilabas mula sa Ehipto ang mga Israelita. At nung punto nga po na tinanong ni Moses kung sino ang Diyos na nagpadala sa kanya ay ang sagot po ng Panginoon sa Exodus chapter 3 verse 15. Sabi po dito, God also said to Moses, "Say this to the people of Israel, Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my eternal name, my name to remember for all generations." Amen. At dito po ay nagpakilala siya na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kung mumuni-muniin po natin, para po sa inyo, pag narinig nyo yung salitang ganon ay ano po ang pumapasok sa inyong isipan? May mga ilang bagay po akong nakita na ito po ang naging katugunan ko dun sa tanong ko sa inyo, no? Ano nga bang pumasok sa isip ko nang marinig ko ang ganitong salita ng Diyos? Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Una po, ang nakita ko ay, He is the God of generations. From generation to generation, siya ang Diyos na sumubaybay mula kay Abraham, hanggang kay Isaac, hanggang kay Jacob, at sa mga sumunod na lipi mula sa kanila. Dito po ay pinakita na siya ang Diyos ng henerasyon. Siya ang sumubaybay. Sinubaybayan niya ang lipi ni Abraham. At tiniyak niya na ang lipi ni Abraham ay ligtas. Tiniyak niya na ang lipi ni Abraham ay puno sa pangangailangan. He has been the God who is faithful. At pinakita niya ang kapangyarihan niya, ang pag-ibig niya sa lahat ng henerasyon after Abraham. Hindi po ba't napakagandang assurance ito sa atin na hindi lamang tayo ang makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kung hindi, nakakatiyak din tayo ng kabutihan ng Diyos para sa ating mga anak, sa ating magiging apo, at sa magiging anak ng ating mga apo. Wow, what an assurance! Kung paano tayo iniingatan ng Diyos, ay ganun din niya iingatan ang ating mga angkan, ang lipi after us, ang mga henerasyon pagkatapos natin. Di ba't napakagandang assurance yon na hindi tayo mag-aalala anong magiging kinabukasan ng ating pamilya, ng ating mga anak, ng ating mga apo? Dahil nagtiwala tayo, kapatid. Dahil tayo ay nanampalataya sa Diyos na buhay, nakakatiyak tayo ng ang mga henerasyon after us will also be taken care of by our God. Amen. Pangalawa ay, He is the faithful God. Dahil nga mula kay Abraham, hanggang kay Isaac, hanggang kay Jacob, at sa mga sumunod na henerasyon, ay nakita natin ang pagsubaybay niya. Ang katapatan ng Diyos ay kanya ring ipinakita dito. Naging tapat siya na yung pangako niya kay Abraham ay tinupad niya sa panahon ni Isaac at tinupad niya sa panahon ni Jacob.
Actually, ang pangako niya ng magiging ama ng maraming nasyon ay hindi pa kaagad natupad sa panahon, sa henerasyon ni Abraham. Kay Isaac, hindi pa rin. Kay Jacob, hindi pa rin. Kundi sa sumunod na, kay Jacob at sa kanyang mga anak. Doon na nagkaroon ng katuparan. Ang promised land, na doon na nagkaroon ng katuparan. Di ba't napaka-assuring? Pag naririnig natin na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, isang assurance yun sa puso natin na ang Diyos natin ay tapat na Diyos. He is a faithful God, making sure that every promises na binitawan niya ay tutuparin niya. Hindi niya imi-miss out ang mga pangako na ito. Kaya hawak lang po tayo. Sabi po sa Deuteronomy, chapter 31, verse 6, sabi niya po doon, "So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you." Hindi daw niya tayo iiwanan. Wow, ang gandang pangako, di ba? At hindi lamang tayo ang makakaranas ng ganong katapatan ng Diyos. Yun din ang gagawin ng Panginoon sa mga lipi natin, sa mga henerasyon after us. Such a wonderful promise. Amen? Amen. Kaya, kung maririnig po natin ang salita ng Diyos na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, ay lagi nating maaalala, wow, He is the God of generations. Wow, He is a faithful God. Amen? At isa pa pong nakita ko rito ay, siya rin po ay Diyos ng mga plano. Hindi siya yung, kahit na anong mangyari na dyan, o bahala na bukas. Hindi po naging ganun. Ang Diyos ay may plano, at yung plano niya ay from generation to generation to generation. Tinutupad niya ang kanyang plano, ang kanyang pangako. Meron siyang plano sa bawat isa sa atin. Kaya naman sinabi niya dun sa Jeremiah 29:11, which is a common verse for all of us. Sabi niya, "For I know the plans I have for you, says the Lord, they are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Amen? Ito pong salita ng Diyos na ito ay binitawan niya nung panahon na nasa 70 years of captivity ang mga Israelita. Ina-assure niya sa panahon ni Jeremiah na hindi pa rin niya nakakalimutan ang pangako niya kay Abraham. Imagine, nasa captivity sila pero pinapaalala niya yung kanyang pangako. Yes, kapatid, may plano na ang Diyos at yung plano na yun ay He will make sure tutuparin niya yun. Amen. Amen. And so, ang pang-apat po na nakita ko rito ay He is the God of personal relationship. Meron siyang personal na relasyon. Nagsimula siya kay Abraham, kaibigan ni Abraham. At nagsimula doon ay nagkaroon na siya ng personal na relasyon sa lipi ni Abraham. Mula kay Isaac, kay Jacob, at sa 12 tribes. Nagkaroon na siya ng personal na relasyon. Kaya nga, God enjoys personal relationship. Ayaw niya ng distance. Gusto niya ng close relationship. Gusto niya ng connection. Gusto niya nakakonect siya. Kaya nga, sinabi sa John 1:12, "But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." We were given that opportunity to become child of God. Kasi gusto niya ng relasyon. Gusto niya ng connection sa atin. Gusto niya ng fellowship sa atin. Wow! What a wonderful God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ano na nga uli yung apat na yun? Sabi po, una, God of generations. Kaya pag naririnig natin, alalahanin na natin na hindi lamang tayo ang mapagpapala, kundi ang mga henerasyon after us. Dahil assured tayo na maging ang mga henerasyon after us, He is the faithful God. At magiging tapat siyang tuparin at
pangalagaan ang mga henerasyon after us. And He is also God of plans. Dahil pangangalagaan niya ang henerasyon after us, meron na siyang plano kaagad para sa kanila. And that God is a God of personal relationship. Gusto niya ng relasyon, hindi lang sa atin, kundi sa mga henerasyon after us. Wow! Ito po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya patuloy lamang po tayong magtiwala sa Kanya at mahalin ang Diyos na ito dahil siya po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. At siya rin po ang Diyos mo, ang Diyos kong pinaglilingkuran, at ang Diyos na mangangalaga sa mga anak natin, at sa mga apo natin, at sa mga henerasyon pa after them. Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat that you have been faithful, O God, that you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You have proven your faithfulness sa maraming henerasyon. And Lord, ganun din ang katapatan mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po na pinagplanuhan mo ng buhay namin, na pinagplanuhan mo kaming maging matagumpay, pinagplanuhan mo kami na magkaroon ng successful future. Thank you, Lord. And that you want a personal relationship with us, oh God. Oh, thank you, oh God. Thank you, Father. I just bless every family na nakatunghay, ang bawat pamilya represented ng mga nakatunghay. Lord, binibless ko po sila. Salamat, Panginoon, na mararanasan nila ang katapatan ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Salamat po, O Diyos. Father, we bless you and we thank you. In Jesus' name, amen and amen. Muli, marami pong salamat sa inyong pagtunghay. Muli po, tumunghay pa rin tayo upang araw-araw ay matanggap natin ang pagpapala ng Diyos. God bless you all!